Matapos magwagi ni Donald Trump bilang bagong presidente ng Estados Unidos, agad na nagpaabot ng pagbati sa kanya si Pangulong Rodrigo Duterte. But I would like to congratulate President Trump. Mabuhay ka. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagharap sa Filipino community sa Malaysia Miyerkules ng gabi. Matatanda ang una ng nabansagang Trump of the East, si Pangulong Duterte, dahil sa ilang pagkakapareha ng kanilang ugali. Pareho tayo, nagmumura. Konting rason lang, mura ka agad. Medyo pareho kami. Subalit ang palabang Pangulo, iginiit na ayaw niya nang awayin ang Amerika. Ayaw ko nga, sabi ko, makipag-away kasi nandyan na si Trump. Ayaw ko po ng kalaban. But I cannot also, sabi kasi nila, total tapos ng eleksyon, nanalo na si Trump. Why don't we just shut up? Bago ito, naglabas na rin ng pahayag ang palasyo ng pagbati kay Trump at sinabing umaasa itong iiral ang mutual respect, mutual benefit, rule of law at parehong pagtupad sa mga demokratikong ideolohiya pagdating sa pagpapaigting ng relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos. Samantala, sinaksihan mismo ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar at National Security Advisor Hermanes Esperon sa Washington, D.C. ang inaugurasyon ni Donald Trump bilang ka-45 Pangulo ng Estados Unidos. Again, Andanar, magkakaroon sila ng side meetings sa US at nangako iulat ito pagkabalik sa bansa. Dilino naman ng kalihim na bagamat nasa inaugurasyon sila ni Esperon ay si Chargé d'Affaires Patrick Chua Soto ang opisyal pa rin na kinatawan ng Pangulo at ng bansa alinsunod sa protocol. Nandito kami ngayon sa Capitol Grounds, dito sa Washington, D.C. para po ma-experience at ma-witness ang 50th inauguration of the United States President. Yes. Magandang umaga, narito na ang PTV News Break. Formal nang nanumpa si Donald Trump bilang ka-45 Pangulo ng Estados Unidos. Present sa naturang okasyon ang kanyang pinalitan na si dating US President Barack Obama at dating First Lady Michelle Obama. Maging ang nakatunggalin noong eleksyon na si dating US Secretary of State Hillary Clinton kasama ang asawang si dating Pangulong Bill Clinton. Sumaksi sa panunumpa ni Trump sa US Capitol ang iba pang mga dating Pangulo, dignitaries at libo-libong Amerikanong nagtipon sa labas ng National Mall. Sa kanyang inaugural speech, iginiit ng bagong Pangulo ng Amerika na uunahin ang kapakanan ng bawat Amerikano at pagtutuunan ng pansin ng mga mamamayang nakalimutan na ng pamahalaan. Nangako rin si Trump na magpapatayo ng iba't ibang infrastruktura sa ilalim ng kanyang administrasyon at pagkakalooban ng trabaho ang bawat Amerikano. Matapos ng kanyang panunumpa ay nilagdaan ni Trump ang una niyang executive order na sinundan ng inaugural parade. This day forward, so to all Americans in every city, near and far, small and large, from mountain to mountain, from ocean to ocean, hear these words: you will never be ignored again. This is your day. This is your celebration. And this, the United States of America, is your country. What truly matters is not which party controls our government, but whether our government is controlled by the people. Samantala, asahan na ang dagdag na pamumuhunan sa bansa simula ngayon 2017. Ipinabati ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na ito'y dahil sa gumaganda ang socio-economic at political landscape ng bansa na siya namang pinagsisikapang makamit ng Duterte administration.
Batay sa Asian Business Outlook Survey for 2017, 39.4% sa mga respondent ang magdadagdag ng investment sa Pilipinas, habang 4.3% lang ang nagsabing babawasan nila ang kanilang pamumuhunan. Sinabi ni Abella na malinaw at consistent ang Duterte administration na makamit ang tunay na paglago ng ekonomiya, kaya't aktibo ang mga economic manager ni Pangulong Rodrigo Duterte sa implementasyon ng mga reforma sa pagnenegosyo. Tinalo ng 70-year-old business mogul at Republican na si Donald Trump ang pambato ng Democratic Party na si dating Secretary of State Hillary Clinton sa katatapos lang na presidential election sa Amerika. Sa Pasay City, personal na nagbantay sa resulta ng eleksyon ang Filipino-American community at U.S. Embassy. Maraming nagulat sa U.S. election results dahil sa halos lahat ng mga pre-election polls, nanguna si Clinton ng ilang porsyento. Ang report mula kay Jervis Manahan. Excited ang Filipino-American community nang magsimula ang bilangan sa eleksyon ng Amerika. Hudyat kasi ito ng isang bagong yugto ng kasaysayan para sa Estados Unidos na nananatiling isa sa mga pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Sa Pasay City kung saan nagbantay ang US Embassy ng resulta ng halalan, malapiesta ang tagpo. Maaga pa lang sa bilangan, nauna nang lumamang ang pambato ng Republican Party na si Donald Trump kontra kay Hillary Clinton ng Democrats. Nakuha ni Trump ang boto ng ilang malalaking states gaya ng Ohio, Texas at Pennsylvania. Hindi naman agad nagpahuli si Clinton dahil nakuha naman niya ang boto ng malalaking estado gaya ng California, New York at Hawaii. Pero Wisconsin ang naging deal breaker dahil nang pumasok ang mga boto dito, naabot na ni Trump ang magic number na 270. Ang bilang ng boto na kailangan para manalo. Marami ang nagulat sa resultang ito dahil sa halos lahat ng mga pre-election polls doon, nanguna si Hillary Clinton ng ilang porsyento. Ang masaya at excited na mood, tila tumamlay. At ang mga Phil-Am na nakisaya, agad nag-uwian. 276-280 nagtapos ang bilangan at opisyal na idineklara si Trump bilang ika-45 Pangulo ng Amerika. Agad din naman nag-concede si Clinton at tumawag kay Trump sa telepono. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory. And I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard. Iba ang sistema ng eleksyon sa Estados Unidos. Bumoboto ang taong bayan ng gusto nilang pangulo, pero hindi ito ang nagiging opisyal na bilang at nagiging popular vote lamang. Base sa popular vote, boboto ang kanilang electoral college kung sino ang gusto nilang pangulo. Ang electoral college ang tumatayong representante ng state sa pagboto. At iba-iba ang bilang niyan. Mas maraming miyembro ang electoral college sa mga estadong mas malaki rin ang populasyon. Tingin ng political analyst na si Mon Casiple, maraming magbabago sa Amerika ngayong si Trump na ang kanilang presidente. Noong kampanya pa lang kasi, kilala na si Trump na galit sa mga immigrant, sa mga black at kilalang ng bastos na rin ng kababaihan. Mga undocumented na mga Pilipinos doon, lalong hihirap ang buhay nila. Posible rin daw na maapektuhan ang ekonomiya ng Pilipinas lalo na ang industriya ng BPO kung saan karamihan ng mga investors ay mga Amerikano. Sa mismong araw nga ng botohan, bumagsak agad ang kalakalan. Kahit itong mga trabaho dito na dinala dito ng mga Amerikano gaya ng BPO industry ay posibleng maapektuhan ng isang Trump presidency. Kasi isa yan sa issue niya laban kay Obama at saka sa Democrats. Pero sa kabila nito, positibo pa rin naman ang US Embassy sa magiging hinaharap ng US at Philippine relations. Just over the last 70 years of our alliance, we've had 12 presidents, both Republican and Democrat. So I think that the strength of our relationship, the ties between our two countries and our people really are stronger than anything. I don't see any reason it would change. Sa January 2017, matatapos ang termino ng kasalukuyang Pangulo ng Amerika na si Barack Obama. At dito na rin magsisimula ang panibagong yugto ng kanilang kasaysayan at ng ating ugnayan. Hindi inasahan ng marami sa Amerika ang resulta ng kanilang eleksyon, pero pagtitiyak ng kanilang embahada, wala naman daw magbabago sa kanilang relasyon sa Pilipinas.